daw imuhang katapat o hatagi o kanang pinakamatamis nimong pahiyong. Ayan, no? Nindot kayod kaayo tanawon nga ang matag usa isip mga anak sa Dios nagpakita og kanang genuine o matamis nga pahiyom diha sa matag usa. Well, today let us continue sa ato ang sermon series entitled Preparing for Christ's Coming. Mo ni ang ato ang kumbaga sermon series sa karong bulana. Last Sunday, our senior pastor reminded us about the certainty of Christ's coming. And today, let's focus on the nature of His coming. Kisay excited na nga mobalik si Kristo. Amen, no? Di na to mahibaluan unsa ba ang palatandaan na si Kristo mobalik na. Sama pa sa giingon sa atong senior pastor last Sunday na dugay nakaayuta nakadungog aning balita nga si Kristo mobalik. Upon the reality is that no one knows kanus agayod kini mahitabo. Kumbaga usa kini ka promesa kanato ng mga dituod diha kang Kristo that one day mubiya na jud ta aning kalibutan nga puno sa pagsulay, puno sa kagubot. Ug unya kuhaon ta ni Kristo dalhon ta sa iyaha nga gingharian. Ang pagbalik ni Kristo mga igsoon gina-consider gayud kini nga usa ka dakong events na mahitabo. Yet it remains mystery. Ug ang pulong sa Ginoo give us only glimpse of what to expect nga pag-abot ni Kristo. And today we will look at sa mga characteristic of this magnificent event. You know, nagpuyo taan ning kalibutan where change is constant. Ug ang paglaom nato nga mobalik si Kristo usahay ma-feel na sa uban nga layo na kaayo. Dugay na kaayo og daghanag mga changes apan na wala pa gihapon ni abot. The world constantly changing. Change is constant but there is one thing that remain certain. Ug mao kini ang promesa ni Kristo kanato na si Kristo mobalik. Kini na promesa wala kini na usab. Kini na promesa mahitabo gayod. It is a divine promise that will change everything. Mao kini ang buhing paglaom sa tong kinabuhi nga dapat natong kuptan. And today, atong masabtan gayud kining powerful truth of the second coming of Christ. A truth that calls us to be prepared, to be vigilant, and to live with anticipation. My question is, are you ready for His return? Ready na ba kita nga mobalik si Kristo? You know, wala man jud ta nakabalo sa mahitabo. Sama sa kung gingon ganiha, the Bible only gave us a glimpse of what will happen when Christ return. Apan karong adlaw let us discover unsay mga nature or characteristics sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. Una, the second coming of Christ will be visible and glorious. Sa pagbalik ni Kristo, ang tanan makakita. Ingon niya sa Matthew 24:30, at that time the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Ang pagbalik ni Kristo mga igsoon will not be a quiet or even a secret event. Ang langit mismo will declare sa iyang pagbalik. Kini nga verse suggests that Jesus followers should be ready because walay nakabalo kung kano siya mubalik. Para sa mga nagtuo og nagsalig diha kang Kristo, this is the moment sa gitawag nato nga kadaugan. It is because the one who died on the cross for our sins, mubalik siya na puno sa kahimayaan. And also, it will be a moment of awe, wonder, and celebration. Apan maupod kini ang moment of time of solemn and reflection. Tungod ang pagbalik ni Kristo will reveal the heart of all people.
Mahibaluan gayud kung kinsa tong tinuod nga nangalagad sa Dios. Mahibaluan gayud kung tinud-anay ang relasyon sa usa ka tawo diha sa Dios. Those who have rejected him will mourn, but those who have trusted him will rejoice in his presence. It signifies, mga igsoon, that despite the present struggles and the presence of evil in the world, the end suffering, the suffering will end, and the establishment of God's eternal kingdom will come. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo mao kini source sa paglaom sa tanang Kristohanon. Tungod ang tanang mga pagsulay sala og kamatayon mahuman nagayod. Sa pagbalik ni Kristo, it will be mark of Christ's glory, both pasabot that His divine nature and kingship will be revealed in fullness. Kung sa una, pag-abot ni Kristo diri sa kalibutan, nagpakita kini sa iyang pagpaubos and marked by suffering. Apan sa iyang pagbalik na unya, puno na kini sa kadaugan. Mga igsoon ng pulong sa Dios, nagaawhag kanato na magkinabuhi kita na preparado sa tanang panahon. Magkinabuhi kita na mudasig sa uban ug magkinabuhi kita righteously, knowing na ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesus will be visible and glorious. We have also to motivate others, believers, to live in a way that honors Him. Nagapahinomdom pod kini kanato not to compromise kung unsa ang ato ang ginakuptan, kay ngano man ang giingon pa diha sa 1 John chapter 3 verse 2 to 3, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. And everyone who has his hope fixed on Him purifies. Sa Cebuano, ingon siya, mga hinigugma karon, mga anak na kita sa Dios, apan wala pa mapadayag kung unsa kita sa kaulahian. Nahibaluan nato nga kung moabot na si Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita gayud nato siya sa iyang pagkasiya. Busa ang matagusa nga may paglaom nga sama niini diha kang Kristo, kinahanglan nga hinlo og magkinabuhi ingon nga si Kristo hinlo. Usa kini kadakong paglaom na atong dugay na kaayong gihulat. Gihimo natang mga anak sa Dios, ug tungod kay anak na ta sa Dios, mahisama kita kang Kristo sa iyang pagbalik. Apan gusto nako hatagan og highlights kining nahisulat sa verse 3. Ingon niya, busa ang matag-usa nga may paglaom sama niini diha kang Kristo, kinahanglan nga hinlo og kinabuhi ingon nga si Kristo hinlo. Mga igsoon, tungod kay kita nagahulat sa maong paglaom, then magkinabuhi kita according sa kung unsa ang kabubuton sa Dios sa ato ang kinabuhi. Christ is pure, and His followers should also pursue purity of heart, in mind, and action. We need to continue to emulate Christ's purity. Dili kini pasabot na dili na jud ta makasala, dili na jud ta makahimo og sala, but our ultimate goal diri is to be conformed to the image of Christ. Dili pasabot mga igsoon nga magtinguha kitang balaan, dili na jud ta makasala. But our ultimate goal diri mao nga ma-conform kita sa image ni Kristo, who exemplifies perfect purity. Ang atong paglaom diha sa pagbalik ni Kristo should fuel our desire to be more like Him in both character and conduct. Both pasabot that kita nga nagulat sa maong promesa, ayaw gayud pag-compromise. Daghan na kay mga nanggawas sa mga butang karon na pwede ta mahulog sa pagpakasala. So with that, mga igsoon, klaro kaayo ang panghimangno kanato na tungod kay kita nagahulat sa pagbalik ni Kristo. Kita gi-consider na mga anak sa Dios, magkinabuhi kita sumala sa pagkinabuhi ni Kristo. Padayon ta na magkinabuhi in a life of moral and spiritual integrity.
Asa man ka gibutang sa Dios karon, gibutang man ka sa gobyerno, o bisan gisalig sa Diyos sa imong pamilya, then I invited you to reflect the purity of Christ sa ato ang kinabuhi. Kita mismo nga gisaligan sa mga butang sa Dios, gisaligan kita sa Dios diha sa gobyerno or asa man kita nga kumpanya, then atong i-reflect kining pagka-purity ni Kristo diha sa ato ang kinabuhi. Dili lang niya na mga igsoon, also let us also encourage other, remind them that the Christ who died on the cross, muanhi siya sa kalibutan aron sa pagbalik o pagkuha kanato. Secondly, the second coming of Christ will be a time of judgment for the nations. Sa ikaduhang pagbalik sa pagbalik ni Kristo mao na kini ang panahon kung asa all nations, all language, and all the tribes moatubang gayod og paghukom o walay makaikyas niini ni usa sa atoa. Tanan gayud kita moatubang og paghukom diha sa Dios. Ingon pa niya sa Matthew 25:31 to 33, but when the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nation will be gathered before him, and he will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats, and he will put the sheep on his right and the goats on the left. Christ's return will be a time of judgment. Every nation, every person will stand before him, and there will be no exception. He will separate the righteous from the unrighteous, and his judgment will be just. The righteous are those who have accepted him as Lord and Savior. They will be welcomed into eternal life. The unrighteous are those who have rejected him, and they will face eternal separation from him. If you observe sa maong passage, duha ka metaphor ang gigamit diri ni Kristo ug mao kining kanding o karnero. Siguro kasabot naman mo unsa ning kinaiyas kanding ug sa karnero. Kami sa una kay numdum jud ko sa una na pa mi kanding bisag kung sao nimo nagguyod mo sarili jud nag di jud na musunod. Mao ni ang kinaiya sa kanding. Sahay pag dili ka mo amping siya pay mo sungay sa imuha. Ingani ang kinaiya sa kanding. So duha ka metaphor ang gigamit diri ni Kristo. Ang kanding ug ang karnero. Ang word na separate sa maong text symbolizes the final judgment. Kung asa ang tao pagalahion base sa ilahang aksyon ug sa ilahang pagtuo. Kining karnero nagahisgutan dire, it represent the righteous. Kini sila mao'y nisunod kang Kristo og nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kung basahon nimo ang passage in the following verses, they are described as those who showed kindness. Mao ni kini sila ang mga tawo nga nagpakita og kaluoy, gugma ngadto sa uban. Mao ning mga tawo nga wala lang misunod diha kang Kristo, wala lang modawat kang Kristo apan mao kini ang mga tawo na kung asa ang ilang pagtuo nagresulta og maayong buhat. Mao ni sila ang mga righteous nga gihisgutan diri. Tungod kay sila nagtuo diha kang Kristo, ilang giatiman ang mga nagkinahanglan sa spiritual or sa physical nga bahin. On the other hand, mga igsoon, Jesus also uses the metaphor of a goat, kanding. Kining kanding nagrepresent kini sa usa ka wicked who live in rebellion to God's commands og yang gi-reject ang mga gisugo ni Kristo labi na sa pag-atiman ngadto sa nagkinahanglan. This passage portrays a scene of the final judgment where Christ as King and Judge mubalik siya to separate the righteous from the wicked. And it calls us nga mga believers na magkinabuhi kita nga aware sa iyahang judgment.
o ipakita nato ang kaluoy gugma ngadto sa mga nagkinahanglan. Mga igsoon, I don't know kung nakahinumdum pa ba mo sa sermon ni Pastor Sede last month, February. Iya gayud gipasabot sa atoa na ang pagtuo nato kang Kristo kung dili nato kini ubanan og maayong buhat, patay kini. Unsay pulos sa tong pagtuo diha kang Kristo kung naatay nakita nga nagkinahanglan unya dili ta magpakabana. You know, mao ni sakit sa tuang generation karon. Pag naaga na'y madisgrasya diha sa kalsada, mas nauna pa na hibalo ang ubang nasod kaysa motawag tag ambulance, ambulance, no? Mas dali pa ta naka-post sa ato ang Facebook rather than manawag ta sa mga authority para lang mosagop anang ng disgrasya diha sa kalsada. Now in relation to this, unsa man ang atong buhaton mga igsuon? Well, modawat tag sa dili ang paghukom mahitabo gayud ug tungod kay nagpaabot kita sa dakong promesa nga gisaad ni Kristo sa ato kinahanglan nga padayonon nato pag-demonstrate kung kinsa si Jesus nga ato ang ginasimba, kinsa si Jesus nga ato ang ginaalagaran. And we are called to exemplify ang gugma ni Kristo ug ang compassion pinaagi sa pag-atiman sa mga nagkinahanglan. Kung mutabang man ganita sa nagkinahanglan, dili lang kung naay occasion or naay charity. Apan hinaot na mahimo kining atong lifestyle of service and sacrifice, reflecting God's love ngadto sa kalibutan. Igsoon ang mensahe sa Dios nagapahinumdom kanato that there are eternal consequences kung paunsa kita nagkinabuhi ni aning kalibutan. Uban nga mga theologian nag-ingon nga naay kumbaga ang paghukom sa Ginoo na ay tawag ani ginatawag nato nga kinahanglan ug usa na diha tan-awon sa Dios kung nagpakabana ba ta sa mga nagkinahanglan o wala. Sabon nako, there are eternal consequences kung paunsa kita nagkinabuhi aning kalibutan. While salvation is by grace through faith, Jesus teaches that how we live reflect the genuineness of our faith. Yes, ang kaluwasan tungod lang kini sa grasya sa Ginoo pinaagi sa pagtuo apan si Kristo nagtudlo kanato na dapat the way kita magkinabuhi maga-reflect kining pagtuo sa ato ang kinabuhi. Kada bang makita nila nga kini nagtuo jud ni kang Kristo. Padayon kita na kinabuhi nga naay marka diha sa paghigugma, kaluoy o pagserbisyo ngadto sa uban. Tungod paghukom sa Dios, it includes how we love and serve others, especially sa katong mga vulnerable. Apil na sa paghukom sa Dios. Tanawon sa Dios kung nagpakabana ba ta sa nanginahanglan or wala. Tandaan nato na kung kita mo serve sa uban, ni serve pud ta kang Kristo. Hinaot na kung hukman na ta sa Dios mailhanta na wala nagpasagad sa mga taong nagkinahanglan kung asa gisalig sa Dios kanato to provide spiritual nourishment and physical as well. Thirdly, the second coming of Christ is a moment of transformation and reward. Okay? The second coming of Christ is a moment of transformation and reward. Mo kini ang panahon na kung asa kining lawasa na malata ilisan kinig lawas na wala nay pagkadunot. Ilisan na kinig lawas na wala nay kamatayon. Ingon pa niya diha sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself.
Nagpahinomdom si Apostol Pablo dire that Christians are not ultimately citizens of this world but are part of the heavenly kingdom. Bot pasabot na kining lawasa mabilin ra kini sa kalibutan. Para kang Pablo ang pagbalik ni Kristo mahitabo gayud kini og modala og paglaom og kabag-uhan. Paglaom nga dili na kita mamatay pag-usab og kabag-uhan tungod kining lawasa ilisa na kining lawas nga wala nay kamatayon. Kining lawas sa tawo are subject to decay, madunot gayud kini. Kana bitaw ginhawa na tog amping-amping atong nawong bisag unsa natong i-apply mo dawat ag sa dili madunot jud na, no, bisag unsa pa na millions and millions of dollars pa na nga tong sigig pahid-pahid diya moabot gayud ang panahon nga madunot jud na. Kining lawas are subject to decay, weakness, and suffering. Apan sa pagbalik ni Kristo, there will be change. This body will become a glorified body like Christ. It will be imperishable, full of glory, and no longer subject to sin or death. Ug mahitabo kini diha na sa pagbalik ni Kristo. Mga igsoon, gipahinumduman kita sa pulong sa Dios about sa iyahang promesa sa matag usa kanato. Sa iyahang pagbalik modala kinig paglaom og kabag-uhan. Ug tungod ni ana kinahanglan gyud nato nga i-recognize that our true citizenship is in heaven, dili niining kalibutan. Hinaot na kining paglaom maoy mo drive kanato nga mapadayon kita magkinabuhi nga naay sense of purpose, remembering that Christ's return is imminent and will bring the final renewal of the world. Magkinabuhi kita na ready at any moment. Make sure your heart is right with Him and that your action reflect your faith. Kung naama gani mga suffering kita ginaatubang, let it be na mo reflect gihapon si Kristo sa tuang kinabuhi. Dili unta ta mawalaan o paglaob labi na sa promesa ni Kristo kanato. O hinumdumi kanunay that suffering, pain, and weaknesses in this life are temporary. Temporary lang jud ning atong suffering diri sa kalibutan. One day, you will be given a new glorified body. Ang gahom nga nag-raise kang Kristo diha sa kamatayon, moupod na ang gahom nga mobanhaw kanimo. O available kini sa matag usa kanato. Sabon nako ang pagbalik ni Kristo certain kini. Ang Biblia naghatag lang kanato og glimpse kung unsay possible na mahitabo kung mobalik na si Kristo. Apan karong kabuntagon ng pulong sa Ginoo naga-remind kanato about the nature of Christ's second coming. Una, the second coming of Christ will be visible and glorious. Pangalawa, the second of coming of Christ will be a time of judgment sa tanan ug walay makaikyas ni ani. Pangatlo, the second coming of Christ is a moment of transformation and reward. Mao kini ang moment kung asa kining lawasa di na malata pagailisan na kini sa lawas nga wala nay kamatayon. Before I end my sermon, gusto na ko ni share sa inyo ang giingon ni J.C. Ryle. Ingon siya, live as if you know that Christ might come at any time. Do everything as if you did it for the last time. Say everything as if you said it for the last time. Read every chapter in the Bible as if you did not know whether you would be allowed to read it again. Pray every prayer as if you felt it might be your last opportunity. Hear every sermon as if you were every sermon, as if you were hearing once and forever. This is the way to turn Christ's second appearing to good account. This is the way to put on the armor of light.
Mga igsoon, kini nga quote naghisgot kini about the importance of living each day with sense of urgency, reverence, and mindfulness. Daghang kayog mga Kristohanon karon mga nagkinabuhi nga murag dili excited nga mobalik si Kristo. Nagadasig gini kanato to approach life as if every action and every moment might be our last. The reminder to live as though Christ could return at any moment is a call to spiritual awareness and intentional living. By doing everything as if it is the last time, we are encouraged to invest fully in our actions, words, and relationship. The idea of reading the Bible, ang pag-ampo o ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nagpahinumdom kanato that this picture that these mga practices are not simple rituals but a vital opportunities to connect with God kanunay. The phrase put on the armor of light nagapahinumdom kanato to be spiritually prepared, living with integrity and reflecting Christ light in all aspects sa atoang kinabuhi. This perspective naga-invite kanato nga magkinabuhi kita intentionally nga naay purpose, always seeking mga opportunity nga moabot sa ato ang kinabuhi ug dili ato sayangan ang panahon tungod mao kini ang opportunity or it could be mao kini ang last opportunity nga gihatag sa Dios kanato. Kung kanang excited kita nga mobalik na si Kristo diri sa kalibutan, I'm sure nga every opportunity ato gayud kanang paningkamutan nga buhaton. Let us pray. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong nga nagapahinumdom kanamo karong kabuntagon. Yes, Lord, ang imong pulong nagaingon Ginoo nga ikaw mobalik aron sa kuha kanamo Ginoo. Apan Lord, wala mi kabalo kung kanus-a kini mahitabo. But we thank you, O God, pinaagi sa imong mensahe karong kabuntagon nga sa imong pagbalik Ginoo ang tanan makakita gayud. Nga diha sa imong pagbalik Ginoo mo pod kini ang panahon kung asa ikaw mohukom Ginoo sa matag usa kanamo ug walay makaikyas niini. Apan Lord, salamat sa imong promesa tungod sa imong paghukom Ginoo. Ikaw nagpromise Lord nga modala Ginoo og mga reward kanamo. And also Father, kining amo ang ginaatubang karon nga mga suffering sa kinabuhi dili na namo kini makamtan Ginoo. We thank you Lord sa imong mensahe. Help us Lord nga magpakabana kami Ginoo sa amo ang kinabuhi. Nagayoy rason Ginoo nga nung nagkinabuhi kami ni ining kalibutan. Ug tabangi kami Lord nga amo tanang gamiton kining mga opportunity nga imong gihatag kanamo. Help us Father nga mahimo pod motivate kami Ginoo sa pagpadayon sa pagpangalaga diha kanimo tungod Ginoo ni ining mga promesa. Tabangi pod kami Lord nga among masulti Ginoo kini nga mensahe ngadto sa uban aron Ginoo dili pod nila sayangan ang ilahang kinabuhi. Lord amo ginatugyan ang tanan in Jesus name. Amen. Amen. May buntag o God bless sa tanan.